So makikita natin dito, ito yung pinaliparan natin ng drone kanina. Yan, sobrang taas na ng buhangin dito. And may bagong buhangin doon, nakikita ko parang mamasa-masa pa ata yung buhangin na nandun. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito ulit tayo ngayon, nagbabalik sa Manila Bay at mag-a-update ulit tayo nitong nagaganap na reclamation dito sa Manila Bay. Ngayon nga pala ay April 12, 2025. At nakikita natin sa harapan natin itong mas malawak na tambak ng buhangin ngayon dito. Meron pa tayong nakikita ditong trailing hopper dredger. At yun, may dumadaan na sasakyan ngayon dun sa harapan niya. Sobrang lawak na, tsaka sobrang taas na dito. Pati rito. Dito, pagka mamaya pumesto tayo dito sa may harapan itong seascape, makikita natin yung kung gaano nakataas yung buhangin dyan. Mamaya, dyan tayo pupwesto. Tingnan muna natin. Dito, ang daming ganap ngayon dito. Meron ako nakikita ditong, andito, cutter suction dredger. Parang humihigop ata ng buhangin ngayon yan. At tinatambak banda ron sa mas malayong parte nitong Manila Bay. Tapos doon, may mga crane din doon. Andun. Mamaya tignan din natin yan. And dito, mas malawak na rin yung tambak ng buhangin dito. Sa may harapan ng dito sa may SM by the Bay. Alright. Ito. Magsisimula tayo dito sa malapit dito sa SM by the Bay. Tingnan natin yung kung paano nila tinambak yung buhangin dito. So makikita natin dito may daanan ng mga sasakyan. At ang mga sasakyan ang ano to. Dito to nagwo-work sa edge of authorization zone. Hanggang dito lang tayo. Yan, may daanan na yung mga sasakyan dito. And dito sila dumadaan. So hindi na tayo makakadiretso papunta doon. Malapit sa SM by the Bay. Approach edge of authorization zone. Hanggang dito lang tayo. Pero dito, abante pa tayo ng konti. Yan. Makikita natin dito na mas malawak na siya ngayon. Medyo malakas lang yung hangin. Medyo nakakatakot din para sa drone natin na masyado nating palayuin. So, ito yung ibaba niya. So, mapapansin natin dyan na may part na mababa, may part din na mataas. So, makikita natin itong malaking parang dyan, tube. Na ito yata yung humihigop ng buhangin kasi inano na nila binawasan nila ng buhangin tong part na to dito. Dati natambakan na nila to. Ngayon, open na ulit. Binalik na nila yung dagat. So, punta tayo rito. Ayan, tingnan natin yung bandaron. Ito yung sa may part ng SM by the Bay. Ayan. Tingnan natin kung kakayanin nating lumapit ng konti. Ayan, mas makapal na siya ngayon. Tapos dito sa part na to, basa pa yung buhangin pero makikita natin na nag-expand na rin sila dito. Ayan oh. May mga bagong tambak ng buhangin dito. Ito yung sa part nung malapit sa SM by the Bay. Punta naman tayo dito sa papunta sa may seascape. Ito, patag na talaga. Tsaka na. Solid na yung yung pagkakatambak nila ng buhangin dito. And ito yung sa papunta doon sa may Paseo Palisok. Ito sa harapan ng seascape tsaka dito sa may Lime Resort. Meron na nakikita dito na parang purple na ano kaya to? Dito tinambak nila to siguro yung mga geotextile. Ito yata yun, dito nakatambak. Yan, lapit tayo ng konti ron. Ayan, meron tayo nakikita dito na
Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung ginagamit nila sa ano, sa dredging. So naibalik na nila yung dagat dito. And dito naman yung papunta doon sa Dolomite Beach. Etong dito sa may kanan, yun yung sa may bandang Ross Boulevard. So makikita nyo dyan yung building. Ayan, tapos may ano dito, may barge dito. May maliit na barko. Pero may mga ano, parang may mga kargamento na nakalagay dyan. Tapos ito, isa pa. May maliit din na may maliit din na barko dito. Tingnan natin, lapitan natin ng kaunti. Nandito siya nakapark. Parang last time nandito na to itong barko na to. Dito na siya. Etong sa banda rito, mataas. Pero may part dito na parang unti-unting bumababa yung buhangin. So dito dadaan yung ano, parang ito yung sasalubong sa mga siguro may mga pwedeng mga excavator dito nila isasakay kasi ayun saktong-sakto lang siya dun sa ano sa buhangin, parang ramp. Tapos dito naman ayan, ito na siya ngayon. Ito yung part na ano na may parang nilagay sila dito na parang pag titignan mo para siyang ano, kalsada. Ayun Tapos dito, ito yung kabilang island naman. Masyadong malakas yung hangin, nahihirapan tayo. Pero ito na siya. Max altitude reached. Ayan. So hindi tayo pwede masyadong magpataas dito kasi malapit tayo sa ano sa fly zone. Ito naman yung meron din tayo nakikita ditong mga barge. Ito. Tapos may mga bato dito na nilagay siguro pang ano to, protection. Ayun. Dito yung ano, kabilang isla. So makikita natin dyan, ayun yung kabilang isla. Malawak na rin actually. Ayan. Medyo malayo na nga lang yan kasi hindi na natin kakayaning lapitan pa kasi masyado ng malakas yung hangin and mahihirapan yung drone natin. Pero dito sa distance na to, nakikita naman natin kung gaano na siya kalapad. Ayan. Medyo against the light lang tayo kasi nandun na yung araw. Alas 4 na ng hapon, palubog na. So nandun yung sunset. Ito yung inaabangan ng mga pumupunta sa Dolomite, yung sunset dito. So dito tayo sa may left side. Tignan natin kung gaano taas yung buhangin dito. Ayun. May ano pa rin dito, may ito, cutter suction dredger nandun sa kanto, sa dulo. So dito, etong part na to, makapal na yung buhangin. Dito, malapit sa papunta dun sa ISM by the Bay. Yan, medyo malambot pa yung buhangin. So siguro pabalikan na natin yung drone. And mukhang okay naman na to. Nakita na natin. As of April 12, 2025. Ito yung ano natin. Update natin dito sa may reclamation dito sa Manila Bay. Okay, so dito tayo sa part na to. Focus tayo dito. Tutukan natin itong parang itong parang kalsada na ginawa nila dito. Tingnan natin. May mga bato pa dito. May mga bato sila na tinambak. Baka ano yan, pampatibay palalo. Tapos dito may mga nilagay sila dito na ano ba to? Parang mga
ano eh, parang basta makakagamit nila sa ano, sa ginagawa nilang reclamation. Hindi ko alam kung ano yan, pero parang ang tingin ko parang bakal or ano, mga bakal ba to, or parang pinapatuyo nila na part ng ano, or girder. Hindi ako masyadong sigurado. Ayan. So dito na yung papunta sa ulit sa Ross Boulevard. Ayan, balik na tayo. Ayan, so ito yung dito sa part na to, eh ano pa, malambot pa. Ayan, dito sa dulo. Yun yung papunta sa ano, SM by the Bay. Alam ko na, ito yata yung talagang i-clear nila eh. Ito sa part na to. Ay hindi siya ilog, anino. Anino pala to, sorry. Anino siya ng ano, ng buhangin kasi mas mataas yung part ng buhangin dun sa ano, ito to. Pero dito sa SM by the Bay, ayan, ano na siya. Patuloy pa rin yung pagtatambak nila dito. Ito, ayan, ano na, mataas na. Ay, tingnan ulit natin itong sa may ano, SM by the Bay. Yun ah. Okay, ikot tayo ulit. Then tingnan natin yung malayong ano, view. So nakikita natin dyan may mga truck na gumagalaw, and ditong ayan, sobrang lawak niya na. Tsaka mas mataas na siya ngayon eh. Ito yung sa may Lime Resort. Tapos ito yung sa may Seascape. Ayan, balik na tayo rito. Meron tayo nakikita dito ano, parang tambak ata to ng mga basura. Tapos meron din silang ginagawa dito. Parang may tatayo sila rito. Ito yung ano nga pala, impounding area ng Pasay City. So baka magtataasan nila to, gagawa nila ng, baka building na yung gagawin nila rito. Hindi ko sigurado Pero ito kasi yung ano, ito yung impounding area. Ayan, dito yan sa may JW Jokno Boulevard. Yan Approach edge of authorization zone. Ayan, so ito na siya ngayon. Okay, so nandito tayo sa gilid nitong Seascape. Ito naman sa kabila, itong Lime Resort and Casino. Ayan, dito pa lang makikita natin yung mataas na buhangin dyan. At lapitan natin. Mabuti nga, natanggal na ulit yung buhangin dito eh. Dati nung nagtambak sila ng buhangin dito, hindi na makita yung dagat. Ngayon, bumalik na yung view, yung sea view dito sa may Seascape. And may view na ulit ng dagat dito. So lapitan natin and tingnan natin yung kung gaano nakataas yung buhangin dito. So ganitong oras walang masyadong customer dito sa may Seascape pagka ganitong oras na hapon. Maganda mapunta dito pag medyo paggabi na. May mga live band dyan. Lakad tayo rito. And dito silipin natin. So makikita natin dito, ito yung
pinaliparan natin ng drone kanina. Yan, sobrang taas na ng buhangin dito. And may bagong buhangin doon, nakikita ko parang mamasa-masa pa ata yung buhangin na nandun. Kulay itim pa siya eh. Parang ganun yung buhangin pagka basa pa. Medyo dark yung kulay. Unlike pag tuyong-tuyo na talaga, white yung color ng buhangin. And dito parang natanggal nga nila yung buhangin na tinambak nila pero hindi na ganun kalalim. Makikita natin dito, andyan yung mga ibon, no? May tinutungtungan silang buhangin dyan or part dyan, portion nito na parang batuhan. Ayun, no? So hindi ganun kalalim, unlike dati na malalim talaga to. Pero since nung tinambakan nila ng buhangin and then inalis ulit nila yung buhangin, so hindi naman pala ganun kalalim yung natanggal nila. Although ayan, ang naibalik lang nila is yung view ng dagat dito. Tapos lakad tayo ng konti rito, meron pang part na naiwan doon sa banda ron. So may part ng Paseo Palisok. So yun yata yung tinatanggal ngayon itong crane. Parang hinahakot niya. Ginagamitan niya nung parang yung kagaya sa mga excavator. Ang banda ron na yun, oh. So yun na lang yung natitira na part ng buhangin dito. Banda ron, malapit sa may Paseo Palisok. Ito, ginagamitan na nila ng crane. Dito sobrang taas na ng buhangin. And doon, nag-expand sila, banda ron. So ngayon nga pala ay April 12, 2025. Alas 5 ng hapon. Dito sa may seascape. Ganda na ulit ng view rito ngayon, no? Kitang-kita na yung karagatan. Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating simpleng update dito sa reclamation as of April 12, 2025. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat.